Magandang araw mga paps, magkakabit po tayo ng horn relay sa Barako 175. So ayan po, naka-flash sa inyong mga screen ang mga color ng wire na nilagay ko sa bawat terminal ng ating horn relay na gagamitin. So ipwesto natin dito sa may body, sa may ilalim ng lagayan ng gas tank ang ating horn relay para mas dito mas nakatago siya para hindi titaw kung saan saan. So ako dyan naglalagay ng relay para hindi masyadong kita. So kayo bahala na kayo kung saan nyo ipwesto ang inyong relay. Basta ako dyan ko siya ilalagay. Pasintabi rin sa mga nakalagay na ibang mga wiring. Hindi po ako ang nag-wiring yan. So kukunin natin guys yung socket ng ating horn. So dyan natin ikakabit yung terminal na 85 and 86. Okay lang kahit saan nyo dyan ikabit sa dalawang stock na terminal na yan. Yung 85 at 86. So ayan, yung kulay blue yung nilagay ko para pareha sila. Sila yung magiging trigger ng ating relay. I-splice natin mga paps dahil dyan tayo magtatap ng ating 85 and 86. Tigisa sila dyan. So ayan, nabalatan natin. I-tap na natin yung isa. Then ayan, mabilis ko mag-tap. Pagka-tap natin, isisil natin sila ng electrical tape para iwas grounded. So ayan, mabilis ko din mag-tape. Then yung isa naman. I-tape din natin para safe. Tanggalin natin itong mga horn, mga paps, para malagyan natin ng mga wire. So since wala namang polarity ang busina, okay lang na pare-parehong kulay ng wire ang ilagay natin dyan. Basta importante malagyan ng wire yung dalawang terminal ng bawat horn.
So kung may panghinang kayo guys, mas maganda niyan, ihinang nyo para yung contact niya ay intact na intact. Kung wala naman kayong panghinang, okay lang gaya nyo yung ginagawa ko. Basta make sure na maganda yung connection niya, hindi loose. So, ayan guys, tapos na natin lagyan ng wire yung apat na terminals ng ating mga horn. So, ibabalik na natin siya sa kanyang dating pwesto. So, ayan, may nakaipit na ground si sir. So, ibalik din natin. Hindi ko alam kung saang ground yan na nilagay dyan ni sir. So, huwag na natin pakialaman. So, ang isusunod natin guys ay yung terminal 87. Yung hawak kong itim na wire, yan yung terminal 87. So, itatap natin siya sa isa sa terminal ng ating mga horn. Yung tig-isang terminal. Bawat horn, may isang terminal na nakatap dyan sa 87. So, bali tatlong wire yung pinagdudugtong ko dyan. So, ayan o, kung makikita nyo. Yung isang terminal ng black na horn, tsaka yung isang terminal na ng yellow horn, nakakabit dyan sa terminal 87 ng ating horn relay. Yung natitira namang tig-isang terminal ng ating dalawang horn, ikakabit natin siya sa negative ng ating battery. So, ayan. Pinag-isa ko sila para isang wire na lang ang dadalhin natin papunta sa negative ng ating battery. Yan yung natitirang tig-isang terminal ng ating black at yellow horn. So, i-tape natin. So, balutan natin ng tape yung mga wire, mga paps, para malinis naman tingnan. Huwag na tayong dumagdag pa dyan sa mga wire na nakalaylay. So, ayan, bali tatlong wire na lang ang natitira. Yung terminal 30, yung terminal 87A, at yung ground ng ating busina. So, pinutol ko yung terminal 87A, yung black, dahil hindi naman natin siya gagamitin. Pero, yan, pwede kayo dyan mag-tap ng ilaw kung gusto nyo, yung accessory light. Tapos, kapag nagbusina kayo, kukurap siya. So, maaari nyo yan, maaari kayo dyan mag-tap. So, eto, since wala pa naman na ikakabit daw dyan si sir. So, i-seal ko lang muna siya para maging safe, hindi dumikit sa ground ng ating motor. Ay, kanyang motor pala. Hindi sa atin, dahil sa kanya yan. So, ayan. Tinitape ko. Tapos,
medyo ilalabas ko lang ang dulo niyan para kung maglagay siya dyan ng accessory, madali niya mahanap. So ayan, iti-tape ko ang dulo niya para hindi madikit sa ground. So sinadya kong pinalabas ng konti yung konting parte niya para madali siya mahanap ni sir kung may kakabit siya. So maiksi yung wire para sa ground, so dinugtungan ko ng kulay itim. Yang dinugtungan ko ng kulay itim na wire guys, yan yung nakatap doon sa terminal ng ating busina, yung ikakabit natin para sa ground. So ayan, itim na ang dinugtong ko para may palatandaan na tayo. Yung terminal 30, ayun, nilagyan ko yun ng buhol sa dulo kanina para hindi tayo malito dahil dalawang puti yung wire natin kanina. So yung buhol ang palatandaan natin na siya yung ikakabit natin sa battery. So alisin ko na lang mamaya dahil may palatandaan na tayo sa color. Itim yung dinugtong natin para sa ground ng busina. So ayan, yan yung binuhol ko kanina bilang tanda na siya yung terminal 30. So yung terminal 30, i-connect natin siya guys diretso sa positive ng ating battery. So nasa sidecar na ang positive ng battery ni sir. Yang pink wire na yan, yan yung linya ng kanyang battery. So malaking wire naman yan, kaya dyan na tayo magtatap. Direkta yan sa battery. Yung ginamit ni sir na wire, yan yung ginagamit sa outlet ng mga bahay. Hindi ko lang sure kung anong number yan. Dahil hindi naman ako electrical. Yung mga electrical, alam yan. Basta nakita ko parehong size ng pang yung ginagamit sa mga outlet. Kaya kayang-kaya niya na dyan tayo mag-tap ng positive. So kayo guys, kung malapit lang naman ang battery, direkta nyo na sa battery yung terminal 30. So ayan, na-tape na natin. Isang wire na lang ang kakabit natin, yung ground ng ating busina. So diyan ko siya kakabit sa dating terminal ni sir. Dahil masyado nang malayo ang kanyang battery. Nasa sidecar na. So malaking wire naman din yung ginamit ni sir. Kaya diyan ko na siya i-connect. Kapag nagkakabit guys ng relay, actually pwede naman kayo magkabit ng ground sa body ground. Pero mas maganda kung nakadirekta din sa battery ang inyong ground. Para mas malakas ang ground niya. So ayan pa lang ano guys, yung positive. Kung gusto niyo yung lagyan ng fuse, yung terminal 30, pwede. Para sa dagdag safety, para mas safe ang ano nyo. Pwede niyo yan lagyan ng fuse. I-series niyo lang dyan ang fuse. So ayan, na-tape na natin. Tapos na tayo mag-wiring. So testing. Okay sa shop.